ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4 ng hapon. Tatak RMN. RMN Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. RMN sa responsable RMN sa responsable ng RMN sa responsable ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak. RMN Radyo mo nationwide. Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. RMN Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. RMN sa responsableng Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon na sa buong 37 barangay ng Cotabato City, maging sa mga karatig bayan, karatig lugar ng Datu din Sinsuan, ng Kabuntaran at Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte mga kasama, maging sa loob at labas na po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Bar. Ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Cabilbiga. Sa ngalan din ng ating nakagapay dyan po sa may technical at digital side, si Radyoman, na-miss namin to ha. Radyoman Sir Nathan Kiraton, aming anong tawag doon? Anong tawag bansag na yun ni Radyoman Maestro? Ang playboy na aisyota, ganun ba? Baliktad. Playboy na wala isyota. No, hindi ko masyadong kabisado kasi nako. Pero one thing is sure mga kasama, na-miss natin yung kasama nito. Yung si Radyoman Nathan. Siyempre sa kabilang silid pa rin si Radyoman Ma'am Celetario, ating admin, ating traffic enforcer, figuratively mga kasama. Sa kanan rin mga kasama ng ating regular na kakatandem sa programang DXMY at your service 4 to 5 p.m. Si Radyoman Blo, no? Itong tinawag din lang si Radyoman Blo, si Radyoman Maestro Rahay Bansa mga ka-idol, na kung saan sa kasalukuyan nga nasa travel, no? Kasama yung ating pinakamahal station manager Radyoman Sir Uwe, at yung isa pang yung chief natin dyan sa kabilang sila, no? Sir Alvin. sa IFM. Ating programa kasama live pong napapakinggan sa DXMI 90.9 FM, 90.9 MHz mga kasama sa dial po ng inipong mga radyo DXMI 90.9 mga kasama. At syempre sa atin din pong official Facebook page, live na rin po tayong napapakinggan at napapanood by official Facebook page of DXMI mga kasama, no? Sa kasalukuyan nasa Puerto, ano ba yan? Anong puerto ba to? Sa Cagayan de Oro mga kasama. Alhamdulillah, yun pong ayun pong binanggit nating mga radyoman kanina, ano? Pati dito sa kanilang, napakaganda ng view.
sila ng ibang panig ng Mindanao, mga kasama. Ingat-ingat sa biyahe, ha? Lalo na ngayon at unlimited yung buhos ng ulan, mga kasama. Napaka-unprecedented nito, ano? Ganun lang, maya-maya babagsak, maya-maya wala na naman. Nationwide. Sige. Publiko. Kaya ng aking binanggit, mga kasama, ating programa live pong napapakinggan audio-visually sa ating pong live stream sa DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato, mga kasama. Huwag na rin pong kakaligtaan, huwag na rin kakalimutan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page para kayo ay maging updated sa mga balita, mga impormasyon, mga interviews na dapat nun ninyong malaman, mga kasama. Sa IFM News, informed ka! Ito, hanggang sa kasalukuyan, mga kasama, walang tigil pa rin ang ating nararanasang pagbuhos ng ulan. Dito po sa Cotabato City, mga kasama, maging sa karatig lugar, no? Dahil nga ho ito sa namang bagyo na pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility, no? And with that regard, mga kasama, tuloy pa rin yung suspension ng klase. Ito, binabanggit natin, mga kasama, itong si Tropical Depression Quiapo. Ano? Di Batang Quiapo. May nabasa kong Batang Quiapo. Bagyong Quiapo ho, mga kasama. Ano yun? Palabas yun eh. Pagka binanggit natin na ganun, yung masyadong buladas na ano na show, mga kasama. Kita ka ba naman na hindi nasasaktan lagi ng buhay? Ay nako. Sige. Ito, mga kasama, bahagya pong bumilis ang galaw ng Tropical Depression Quiapo habang kumikilos po ito ng hilagang kanluran sa Philippine Sea. Kailangan po ng hilagang Luzon. Ayon po, mga kasama, sa pinaka-latest na inilabas ng State Weather Bureau, muling namata ng sentro ng bagyo kaninang alas 10 ng umaga sa layong 830 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kaya nito, mga kasama, ang lakas ng hangin na umabot sa 45 km per hour. Malapit po sa sentro at bugso hanggang 55 km per hour habang kumikilos sa bilis ng 25 km per hour. Kaka-apekto naman ang malalakas na hangin hanggang 400 km mula sa sentro ng bagyo, mga kasama. Kabilang sa mga lugar, nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1 ang bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra at ng Kalinga. Radyo mo nationwide. Sakop din, mga kasama, ang silangan at gitnang bahagi ng Mountain Province ay ng Paracelis, Noto o Natonin, Barlig, Sadaga, Bontok, Besa at Sagada. Kadimilang din ito, kasama rin ang silangan at gitnang bahagi ng Ifugao, kabilang ang Mayoyaw, Aguinaldo, Alfonso Lista, Banawe, Mingyon, Lagawe at Lamot. Nasa listahan din ng Ilocos Norte, hilaga ng bahagi ng Ilocos Sur ng Ilocos Norte, mga kasama. Tulad ng Cabugao, Sinait, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, Bantay, San Ildefonso at San Vicente. Dagdag pa rito, mga kasama, ang hilagang bahagi ng Aurora tulad ng Dilasan, Kasiguran, hilagang bahagi naman ng Quirino tulad ng Aglipay, Madela, Cabarogis, Sagiday, Difon at pinakahilagang bahagi naman ng Nueva Vizcaya tulad ng Bagabag at Diyan. Ito, mga kasama, pa rin yung nakaka-apekto ho. Ito po, nakaka-apekto ho sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Ito pong Tropical Depression ho na ating pong binanggit kanina. Itong si TD Quiapo. No? Grabe si Quiapo. Sa IFM News, informed ka! Ayan. Dito naman po sa bahagi ng BRM, mga kasama, regard pa rin doon, no, sa binanggit natin na bagyo, ano? Ito pong nagpapatuloy na nararanasan pong mga pag-ulan.
dito po sa ating lupain, especially sa lokal. Patuloy pa rin ito pong mga class suspension sa iba't ibang bahagi ng BARMM, in particular yung dito po sa may Cotabato City, locally mga kasama. At meron na rin ho tayong mga nararanasang mga manakanakang pagbaha, no? Mga dagan nga sa iba't ibang bahagi ng lugar mga kasama. Radyo mo nationwide. Magandang hapon muna sa lahat po ng ating mga viewers, sa atin pong mga tagapakinig, yung dito po una sa bahagi ng gaya ng aking binanggit kanina sa Cotabato City, maging sa mga karatig lugar mga kasama. Yung dyan po sa may lower at upper Capitan na, magandang hapon ho sa inyong lahat dyan. Kumusta ho ang inyong hapon mga kasama? Yun po mga estudyante dito, ay nako. Happy moment naman sapagat dito po sa Cotabato City, gaya po ng aking binanggit kanina, upon the recommendation po ng Office of the City Disaster Risk Reduction and Management Office, due to prevailing yellow rainfall warning mga kasama, classes in all public and private schools at all levels are suspended today, July 23, 2026. Po yung inilabas na abiso ho ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City. Walang klase, the class. Ngayong hapon mga kasama, ngayong araw, I mean. Sa dato din, nasinsuat din mga kasama, labas din ng yellow rainfall warning at weather advisory ang Pag-asa kaugnay nga. Dahil nga dito mga kasama ay isinususpinde ang mga klase sa lahat po ng antas ng publiko at pribadong paaralan ngayong hapon, July 23, 2026 sa Municipality of Datu, Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Radyo mo Ilan din sa mga naglabas ng class suspension mga kasama ang bahagi po ng Burdon sa Maguindanao del Norte at Malabang sa Lanao del Sur at all levels. Radyo mo nationwide. Magandang hapon muna mga kasama sa lahat po ng ating mga tagapakinig, tagapanood ng DXMY. Kahapon, naglabas ng abiso yun hong Bangsamoro Ready. Radyo mo nation. Yung BARM Ready mga kasama. Dali lang ating hanapin. Meron pong inilabas na abiso yun hong Bangsamoro o BARM Ready mga kasama. Kaugnay pa rin dito po sa nararanasang LPA. Pagkat ito, isinailalim mga kasama sa Red Alert ang Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center. Matapos nga po ang isinagawang Pre-Disaster Risk Reduction Assessment o PDRA kahapon o nitong isang araw mga kasama, July 22, kaugnay ng namatang low pressure area o LPA silangan ng southeastern Luzon na nasang magpapalakas sa southwest monsoon at ng habagat. Bate sa naging pagsusuri ng PDRA mga kasama, itinaas ang Bangsamoro Disaster Risk Reduction Management Council ang alert status ng Operation Center mula sa Blue Alert patungong Red Alert sa pamamagitan po ng BDRRMC Random Order number 19 series of 2026 na natiling epektibo hanggang sa mga susunod na abiso. Natasa naman mga kasama ang lahat ng provincial, city at ng municipal disaster risk reduction and management operations centers, gayon din ang mga kasaping tanggapan ng BDRRMC na ipatupad ang lahat na kinakailangang paghahanda at pag-iingat upang mabawasan ang posibleng epekto ng masamang panahon sa BARMM. Radyo mo DXMY News, inform ka! Yun mga kasama, po yung ating ilan po sa mga o ang ilan lamang mga kasama sa
sa mga information ho natin pagdating ho dyan o pagdating sa usaping ito, usaping ulan. Magandang hapon muna mga kasama. Once again sa atin po mga viewer. Yan, may sinenda ko sa iyo kasamang Kuya Nat. Radyo mo. Personal account. Yan, pwede nating slide mamaya pag nag-play tayo ng audio clip. Eto magandang hapon. Aba, ang ating idol, si Kuya Netan Kilatan mga kasama. Pulang-pula pa naman na. Malakas mo ito sumipa kasamang Sir Netan. Sir Nat, malakas ito sumipa itong sa profile mo. Ang pulang-pula. Malakas, no? Ayan na. Ayos sa. Sige. Magandang hapon din mga kasama kay Sir Randy Santisas. Uy, shoutout nga pala sa ating dinaan kanina dyan po sa may ano tawag dito? Dito sa may Esteros banda mga kasama. Shoutout sa mga pandaganganan san. Yung dinaanan natin para magkaping ni no? Kalimutan ko yung pangalan ng dito banda sa tabi ng masjid mga kasama sa may Esteros. Iabot yung tulay sa may tapat lamang ng bahay ng sinasabing Mr. Dimao. Shoutout dyan, ha? Bait na mga nagatinda dyan. No more talk. Sita tayo kay Meta. Sige. Yung dito po sa bahagi ng Bangsamoro o sa Cotabato City mga kasama. Bago tayo mag-jump sa atin pong paparinig. Ano? Yung takbo ng panayam ng DXMY. Ito sa Maguindanao del Sur mga kasama. Ito, may mga bagong kasapi po ng Bangsamoro Federalist Party. Pagkat mas lalo nga pong lumalakas mga kasama. Karang manumpa ngayong araw ang 5 alkalde kasama ang kanilang mga vice alkalde ng Sangguniang na bayan members, mga kapitan at kagawad mula sa 5 mga bayan ng 2nd na Parliamentary District ng Maguindanao del Sur. Inangunahan ni Party Chairman and President MP Dr. Tumandanto ang kanilang panunumpa ngayong araw. Radyo mo. Sa IFM News, inform ka! Samantala mga kasama, yung isa pang partido naman sa nagpapatuloy din ng sa pagpapatuloy ng UBJP Voters Education Campaign diyan naman sa lalawigan ng Basilan. Muli pong bumisita at nakibahagi si UBJP Youth Nominee Al-Hafid Sulfi Abbas kasamang iba pang sectoral representative at party nominees ng UBJP sa isinagawang voter education at community visit 2026 sa Tipo-Tipo, Basilan. Niluhan ito ang naturang programa ng libo-libong miyembro ng mga taga-suporta ng partido mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Sa kanyang mensahe, ilatag pa ni Al-Hafid Sulfi Abbas ang kanyang mga legislative agenda at nagsagawa ng direktang konsultasyon sa mga Basilian upang pakinggan ang kanilang mga salubin at mga isyong nakakaapekto kapakanan ng mga kabataang Bangsamoro. Sa IFM News, inform ka! 4:20 na po ng hapon mga kasama. Ito, mga
Nagpayag naman ng suporta sa Bangsamoro Federalist Party ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Sheriff Saydona sa Maguindanao o Sheriff Saydona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Tapos nga ang isinagawang panunumpa ng mga leader ng bayan sa nasabing partido ngayong araw. Pinangunahan ni Mayor Shahid Andre Ampatuan na pambato ng BFP para sa 2nd Parliamentary District ng Maguindanao del Sur. Ang panunumpa kasama si Vice Mayor Datu Six Ampatuan, mga konsihal at mga opisyal mula sa 16 na barangay ng naturang munisipalidad. Ayon kay BFP President Dr. Tumandantok, ipinapakita ng mga naturang akbang ang matatag na suporta ng lokal na leader ng partido sa partido habang patuloy ang paghahanda para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. Sa Radyo News Nationwide. Usaping politika pa rin tayo mga kasama. Daman sa bahagi ng Tawi-Tawi, may mahigit 1,000 kabataan naman ang tumahok sa isinagawang UBJP Youth Voters Education bilang bahagi po ng paghahanda para sa nanalapit na BARM Parliamentary Election. Dinalakay sa naturang aktibidad ang kaalagaan ng responsabing pagboto, aktibong pakikilahong halalan at ang papel ng mga kabataan pa sa pagpapatatag ng demokrasya sa Bangsamoro. Bigyan din pa ng ang mga prinsipyong isinusulong ng naturang partido ng kabilang ang pagkakaisa, paglilingkod sa mamamayan at ng moral governance. Ayon pa sa organizer mga kasama, ang malaking bilang ng mga dumalo ay nagpapakita ng interes ng mga kabataan maging aktibong bahagi ng paghubog sa kinabukasan ng Bangsamoro sa pamamagitan ng responsableng pakikilahok sa darating na First BARM Parliamentary Election. Sa Radyo News Nationwide. 4:22 ng hapon mga kasama, dito naman sa Cotabato City, balik tayo sapagkat daan-daang mga residente ho ng lungsod ang nakabiyaya sa isang community outreach program dyan po sa bahagi ng Barangay Rosary Heights 7, Cotabato City. Bigyan lang natin ng konting background sapagkat sa gawa rin ng rice distribution mga kasama ang Office of the Deputy Speaker si MP Romeo Sema ngayong umaga mga kasama kanina. Yung rice distribution umabot po ng 1,896. To be exact, pong naipamahaging tulong mga kasama yan po sa mga nasabing residente ng RF7 nitong lungsod. Ito, mas mahigit. Ito, paparinig natin mga kasama. Yan pong ilan sa clip ng atin pong panayam sa naturang opisyal. Ito ay sa continuation din ng ating programa project sa different barangays in Cotabato City. So, yung sabi natin na ito ay convergence ng different institutions of the government. So, like Cotabato City, partners po natin sa implementing ng concept program nito, yung Cotabato City led by Honorable Mayor Sus Nakamalaw to the city health. So, ang kanilang contribution ay doon sa dental check-up. And number 1, partner natin ngayon na nandito, of course, the Kaban, under the office of the Chief Minister, ng Katuwa. So, kanila naman is sila yung bigay ng mga paggamot o medicine. So, after the consultation, the Ministry of Rural Health will provide doctors para sila naman yung medical consultation. Then, after medical consultation, yun po bigyan ng malaking gamot na kailangan dito ating mga tools dito sa RX7. Of course, kasama rin natin yung 6ID, yung ating co-enforcers.
para doon sila naman yung responsible sa pagpupit, yung pupit na benepisyo para sa ating mga kabataan. Of course, yung kayo, pwede kayo magpapupit. Ang galing ko sila magpapupit. Then, of course, kasama rin natin ngayon, yung Sabon Extension Philippines. So mag-handle sila ng kanilang showcase nila sabon, paano po process yung sabon at paano po ito magiging market sa ating market nila, paano sila mag-negosyo. So umaya, so hindi po natin nagkasama ngayon yung KCC dahil hindi po nagka-joining natin sa schedule, but so last Saturday, kasama po natin sila sa hindi arrange mother, yung KCC. So ang ating host partner ngayon na implement dito sa convergence programs natin ay ang RH, the local government, barangay local government of RH7 kung Tabato City by Dato Seman. So nandito ang lahat ng mga tagawad, so yung mga leaders, nagagawa sila para supportahan yung ating programa at sila para sinasabi po natin yung pinaka-objective po natin sa itong convergence program kaya nga maganda po yung obligation dahil ang ating barangay ay sila po yung frontliners lahat ng program. So sila po yung mag-distribute bigay mag-address ng mga problema ng isang barangay at yung development ng barangay. Kaya nga dapat ma-respeto natin yun kung kanilang mandato. Then matulungan natin sila to enhance, to make empower po yung barangay natin para sa ganun ay mapabilis yung ating development in the barangay. Kasi gusto natin, ang pangarap natin na ang barangay natin is ma-convert natin ito ay urban barangay since ito ay Tabato City, sa urban center, Tabato City. So dapat nila na lahat ng barangays natin ay magiging urban part ng urban center. So kaya nga yung pinatapa natin is to help them how to enhance yung empower yung barangay. So ito po yung pinaka-objectives ng ating barangay. So di ba dito sa convergence of different programs of the ministries and the local government of Tabato City, including the local government of barangay. So ito ay tuloy-tuloy na programa natin. Hindi po ito bago sa atin. Mula pa noon ay ginawa na natin ito. Then inshallah, tuloy-tuloy po na programa ng Bangsamoro government ito, na programa na ito. Other than yesterday, ang ating Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region ng Mindanao at nagkaroon ng convergence din with the national government. Other than the President, siya mismo yung guest of honor doon sa convergence of the Bangsamoro government and the national government doon sa paghatid, paghandog yung mga programa, mga responsabling programs and projects para sa ating constituents. So, alhamdulillah, yesterday, so ngayon nagka-convince sa ating programa yung ating initiative na convergence of the different sectors. So, maganda po yun from the regional national and convergence yan tayo within the barangay sa meron tayong convergence. Yan po ay nagpakita na ang maganda po yung mga ugnayan ng mga different 9 agencies na ministries and the local government and the regions and the barangay para mas magkala po yung rapid ng ating servicio. Kaya sa policy ng ating gobyerno na dapat mas ilapit yung programa project ng ating gobyerno, ating mga barangay. Alhamdulillah, nandito po tayo ngayon, ang dami po nila. So bago po sila mag-uwi, para kasi one-stop shop na ito siya, bago sila mag-uwi, so the ready, firm ready,
So, meron din silang handog na bigas kasama ang ating kusina na pabili nila. So, wala na silang problema. Tapos meron na silang masaing kagad. Yung ating mga kababayan. Pambili na. Pwede naman, kasi open naman po yung ating medical outreach program. Pero kaya nga, by barangay pupunta natin dahil alam natin na minsan yung para hindi na sila mahirapan sa transportation. Kaya nga, by barangay yung pinupunta natin para doon na sila sa barangay na magkakaroon. Pero wala namang problem. Open naman yung ating medical outreach program. So kanina makita niyo, may mga ating papa, meron silang pinigyan sa may mga kaputanan na hindi na sumakalakad, na masyado. So meron silang pinigyan kanina. So maganda sa mga ilan. Kung na-record lang, Enfuso, pang-ilan na ba ito? Hindi po ako mali is more than 10 na yung servisyo natin dito sa medical outreach program. By the way, kasama pa rin, nakalimutan ko, kasama din natin yung ating Cotabato State University. So mag-handle din sila ng voters education. So while na nag-process yung mga ating constituent, so at least pinigil sila doon sa voters education. So, kompleto recados pala. Yes, kompleto. One-stop shop po. Yes, sige. Okay. Okay. Maraming salamat. Servicio Publico. Radyo mo nationwide. Sa IFM News, informed ka! Yun mga kasama, yung ibang o ilan sa bahagi po ng programang isinagawa dito po sa Cotabato City ng tanggapan ni Member of Parliament Deputy Speaker Romeo Sema with the collaboration mga kasama sa Office of the Chief Minister ng BARM. Si Interim Chief Minister Abdul Rauf makakuha mga kasama. Sige. Magandang hapon muna kay Baisam Kasan watching from M. Manor Building. Salam, Mapya, Manunod. Magandang hapon po. Waalaikum salam din, ma'am. At thank you po sa pakikinig sa DXMY. Ito yung siguro. Sige. Standby muna kasamang Sir Nathan. At tayo po ay mag-commercial break muna. Mabilisan lang. At agad-agad tayo magbabalik mga kasama palipas ang ilang mga paalala. Narito muna ang ating mabilisang commercial break. Servicio Publico. Muling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang bangsamoro. Kapayapaan!
Magandang trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, tuloy-tuloy lang ang pabuhos blowout ngayong tag-ulan. Abangan! Weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts. From food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay mga kaibigan! Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw? Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine. So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, tita? Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas. Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Uy, nakadungog na baka sa balita ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukahon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihi murag naibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na di ay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate. Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pag-atiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4:40 ng magandang hapon. Tatak RMN RMN Servisyo sa IFM News Nationwide. Sa puntong ito mga kasama, eto nagpapasalamat tayo no sa isa nating focal person o sa BARM government mga kasama. Nabanggit natin dito kahit on travel binigyan tayo ng konting oras. Ito pong si Ministry of Public Works and Highways mga kasama o MPW BARM Deputy Minister si Engineer Mahid Palawan. Makiki-update tayo mga kasama, nasa linya sapagkat ilang bahagi nga dyan po sa may Lanao del Sur ay nagkararanas ng matinding pagbaha ba to at may mga kaunting abala sa pagda-travel ng mga travelers mga kasama. Mas may hikuha tayo ng update. Sir, assalamualaikum. Good afternoon. Sa DXMI po kayo. Live po kayo, sir. Waalaikumsalam. Good afternoon, sir, at sa lahat ng nakikinig sa ating radio, sir. Ayun, sige. Anyway, kami po muna ay nagpapasalamat, sir, sa pong time na ibinahagi dito po sa DXMY kahit na alam namin na kayo ay on travel at abalang-abala. Magkiki-update kami, Sir Engineer. Oo, kumusta ho ang sitwasyon dyan po sa bahagi ng Lanao del Sur? Kung hindi ako nagkakamali, dyan po kayo, naroon kayo sa kasalukuyan. Yes po, sir. Bali, ang gina-monitor namin ngayon, itong bridge sa Barangay Igabay is specifically is Igabay Bridge. Kasi nung gabi, merong report na dumating sa akin na ang maraming sasakyan yung doon na stranded dahil sa malakas na baha. Kasi nung oras na yun, malakas yung ulan sa area ng Matanog, area ng Balabagan. So, yun po, yung detour bridge ng Igabay Bridge is nasira po. So, marami pong sasakyan yung ano po doon, na stranded, yung galing ng Lanao del Norte, galing ng Malabang, galing ng Marawi, din yung pabalik din from Davao, from General Santos. Kahalo-halo na sila doon kasi hindi nila madaanan yung detour bridge na yon kasi nasira yung yung daanan doon na detour. Kasi usually kasi basta merong kasi merong doon ongoing na repair ng bridge from it's Region 10, so merong detour bridge, so laging nasisira yon once na malakas po yung ulan. Ayun, no, nakikita namin na Sir Engineer nasa uploaded sa inyo pong Facebook official page. Parang tambakol itong lupa na napunta na sa mismong highway. Tama ba kami, sir? Yes po. Yes po, sir. Yun po yung na once na po magbaha. So yung mga travel, yung parang siya mixan siya na po siya pag malakas po yung ulan. Kasi yun yung may baha. Ayun. Hanggang sa kasalukuyan ba, Sir Engineer, hindi pa rin, ganito pa rin ba ang sitwasyon sa, in particular, sa bridge na ito, itong nakikita natin, o okay na ba? Nung last week, nakasabay na yung landslide doon sa, dito rin sa munisipyo ng Lanao del Sur, yung may landslide din. Same din yung dito, yung sitwasyon na itong bridge na ito sa Igabay Bridge ng Balabagan, yung din sa Ramitan, sa unahan ng Malabang, is lagi yan nasisira once na bagyo, merong malakas na ulan. Nakikita namin dito, meron pa kayong inilabas na maliban dito sa binabanggit nyong detour bridge nga dyan po sa Igabay Balabagan, meron pa ko nakitang
temporary closure itong sa bayan naman ng Pikong, sir, itong Ramitan Bridge. Kumusta ho ito sa ngayon? Yung Ramitan Bridge, ang maganda sa Ramitan Bridge is nung madili lang yung mga travelers natin ng one day. So meron ako nakausap sa DPWH Region 10 National. So on early morning dumating na po ang mga equipment. Nagdala sila doon ng bako, dump truck, tapos boulders para ma-solusyonan ang bridge na yon. So sa ngayon ang status niya nung hapon yan, kasi naka-1 day lang yan, sabi bang maganda din dito sa mga DPWH na Region 10 is bilisan din yung pag-rescue nila sa national highway natin. Opo. Yun po. So ibig sabihin, as of the moment, Sir Engineer, kahit na ganito, behind nananalasa nga itong habagat na nakaka-apekto sa ating Buarm region, okay na yung mga sitwasyon dyan po sa mga binabanggit nating area. Tama po ba? Yes po. Ang medyo lang dito itong sa may Balabagan, kasi once na malakas naman yung ulan, merong baha. So ma-wash out yung mga gravel dito bridge na yun. So yung doon naman sa Malabang, tapos yung sa Ramitan Bridge, all vehicles, light and heavy, natin, ship loading, makadaan na po sila kasi nilagyan nila ng approach bridge na yon. I see. May nakikita pa ako dito, update 2 hours ago sa inyo pong Facebook official page pa rin, na passable na po ang lahat. Okay na ba? Ito na ba yung binabanggit niyo, Engineer Sir, na okay na ang lahat dyan po sa bahagi ng Lanao del Sur? Binabanggit natin Balabagan, Tumalabang, Tumarawi at Balabagan, Malabang, Pagadian, all light and heavy vehicles, truck and wing van, okay nang dumaan. Tama po ba? Yes sir. So yan po kasi sir yung specific na area na merong mga baha, merong mga repair na bridges. So kasi ang dami ding nag-message sa akin, nag-text yung status ng ating kalsada, kasi usually basta Thursday yung mga ibang worker natin from Barm nag-uwi ng Lanao del Norte, yung iba nag-uwi ng ipa lang siya sa social media na ang ating malalaking road is madaanan na po. Ayun. Ang malinaw dito on behalf po sa inyo pong ahensya, the MPW Barm and the whole Bangsamoro government, ay hindi nagpapabaya when it comes to the response sa ganito pong mga sakuna, Sir Engineer. Tama po ba? Yes po. Bali kasi ang Bangsamoro government, lalong-lalo na ang ating mahal na Chief Minister Abdul Rauf Makua, basta during this may mga bagyo, kasi meron ding yung ang ating mga po yung ngayon, may darating na bagyo. So dapat gabi at araw ay ma-monitor natin itong mga major roads natin, national highway natin. So yun din, meron akong ipalabas sa ng District Engineering Office ng MPW is ma-monitor nila yung lahat ng area, lalong na ang mga bridges natin, main road at national highway. Yun po. Ayun. Sige, dagdag ko rin Engineer Sir, wala rin bang mga ari-arian na nasira sa kasalukuyan, mga kabayan o mga individual infrastruktura na naapektuhan po dyan po sa bahaging yan, in particular dyan sa may Lanao del Sur?
So sa ngayon sir, wala din wala pang nabigay sila na ano sa amin, report or information. Kasi sa ngayon ang monitor lang namin itong National Highway sa Matanog, sa may Nituan. Kasi meron ding nagdating sa akin na message ngayon. Ngayon lang na medyo din ano doon yung mataas sa may bridge sa Nituan. So yun, meron ding ano doon yung mga sasakyan is na ano sila standby. Tapos yung sa Lanao del Sur naman wala namang na ano doon stranded. So yun yung maganda dito is ang Barm government at ang MPW is lagi silang nakikipag usap sa local government natin, sa DPWH natin ng gobyerno na magtulungan sa mga ganitong sitwasyon, itong mga ganitong natural calamity po. Ayun, wala na akong katanungan na Engineer Sor, baka meron kayong mensahe, especially sa mga kababayan ho natin, lalo na sa ganitong panahon, pabalik-balik, ika nga unprecedented itong nangyayaring pagbuhos ng ulan. Go ahead po. Yun po. So, yun po yung gusto kong ikuan. Aron po sa ating mga kababayan. So, andyan po yung ating andyan po ating social media. So, mas maganda po na if in case na maglabas ng bahay, yun ba, maglabas tayo ng bahay tapos for example, gusto mo magpunta ng mga karating lugar, ma-monitor muna natin yung sitwasyon ng ating mga national road. Kasi mas maganda na sure na madaanan para hindi tayo ma-delay sa ating pupuntahan. So, yun po yung dapat laging safety ang ating mga kababayan na Bangsamoro. If in case naman na maglabas sila, kasi itong bagyo ngayon, minsan hindi natin ito mahulaan na bigla lang bumabaha dahil din sa epekto ng Ayun. Sige, malinaw. Yan po. Sige, maraming salamat Sir Engineer sa oras ninyo pong once again inlaan dito po sa DXMI ngayong hapon. Okay sir. Salamat sir. Radyo mo nationwide. Yun po mga kasama ng pong napaginggan ang panayam ho natin sa Deputy Minister ng Ministry of Public Works and Highway. Walang Public Works. Ito hong MPW Barm mga kasama, regarding ho sa kanilang disaster response. Considering na may mga areas ho, may mga daanan dyan po sa Lanao del Sur, ang kamakailan ay hindi nga madaanan. Up to situation na hindi na talaga madaanan mga kasama dahil nga sa makapal na puto, pagbaha na naranasan. Pero as of the moment, dahil nga sa pagtutulungan ng MPW at ng DPWH Region 10, yung kanang binanggitan, okay na. Sasabo na ho ang lahat ng mga daanang binanggit kanina, binanggit natin na medyo mayroong problema. Hindi masyadong possible mga kasama, lalong-lalo na mga kasama doon po sa mga mabibigat o heavy truck mga kasama. Sige, 4:54 na po ng magandang hapon. Ihabol natin itong ibang usapin dito mga kasama sapagkat itong si MP Abdul Basit Benito mga kasama abay naantala po sa NAIA matapos ngang questionin
ang umano'y kanyang BARM-issued driver's license naman. Sa IFM News, sa pagkakataon. Akala ko okay na ang usaping ito mga kasama. Ano? Ngayon, meron na naman. Narito naman ang usaping paglalabas. Itong pag-question sa issued driver's license ng BARM. Pagkat ito, karagdagang information mga kasama, nantala po ang pag-check-in ni Bangsamoro Member of Parliament Abdul Basit Benito sa Ninoy Aquino International Airport of Manila matapos dumaan sa verifikasyon ng kanyang driver's license. Inisip po ng LTO BARM. Ayon po sa mga batas mga kasama, hiningan pa siya ng isa pang ID, valid ID, habang kinukumpirma ng airport personnel ang pagiging lehitimo ng kanyang lisensya. Ibinahagi rin ni MP Benito mga kasama na wala siyang naipakitang karagdagang ID dahil naiwan ang isa niyang identification card sa unang biyahe habang nasa kanyang staff ang isa pa. Dahil dito mga kasama, mas tumagal ang proseso bago siya nakapagpatuloy sa kanyang biyahe. Unang insidente, nawagan ng mamabatas na palawakin po ang information campaign tungkol sa pagkilala ng BARM o sa BARM issued driver's license na anya. Talagang maging pamilyar ang lahat ng mga kinaukulang ahensya upang maiwasan ang kaparehong aberya sa iba pang mga biyahero. Radyo mo, nationwide. Yun na. Bukas mga kasama, tabayanan ninyo sa Straight to the Point, 6 to 7 a.m. At sisikapin ho natin yung sala pong mismong director ng BLTO BARM. Bukan natin si Director 2 Engineer Rasul Gayak mga kasama para ho muling tinggan ang side ng BLTO BARM, ng BLTO regarding sa isyong ito na naulit na naman. Sige, yan pa naman sa Marawi City mga kasama, nasabat po ng pinagsanib puwersa ng pulisya ang may git 2 million pesos na halaga ng pinaginilang smuggled cigarette. Isang intelligence-driven checkpoint operation sa barangay Ribocon ng Malabang, Lanao del Sur. Isang Toyota Hiace na patungong Marawi City ang sinita kung saan nadiskubre ang libo-libong rims ng kontrabandong sigarilyo. Ayon sa mga otoridad mga kasama, tinangkaw manong tumakas ng driver matapos ang inspeksyon, ngunit ay ganitong inaresto sa isinagawang dragnet operation. Na-recover naman ang sasakyan ang 2,400 rims na mga sigarilyong modern at San Marino na may kabuang halagang tinatayang 20.5 million pesos. Nasa kustodya ng Malabang NPR sa suspect at ang ebidensyang habang nakumpiska habang inihanda na ang pag-turnover sa mga ito sa Bureau of Customs at pagsasampang ng kaukulang kaso sa naarestong individual. 4:58 ng hapon mga kasama. At dahil dyan, ito, magandang hapon pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ng DXMY at po ng ating mga taga-pakinig. Daan-daan na po tayo magpapaalam mga kasama sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ating nakagapay dyan po sa may technical side si Radyoman Sir Nathan Kilatong nagbabalik. Ngalan po ng buong pwersa ng DXMY RMN Cotabato mga kasama, ako po ang inyong naging lingkod Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Magandang hapon at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Red Vans, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow.